Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Hallelujah. Darako na po tayo sa salita ng ating pong Panginoon sa aklat ng Nehemiah chapter 2 verses 17 to 18. Muli po tayo tumayo bilang paggalang natin sa salita ng ating Panginoon at muli ko pong babasahin sa New International Version. Ang sabi po dito, "Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been buried with fire. Come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace." I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king has said to me. They replied, "Let us start rebuilding." So they began this good work. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang masalita na atin pong nabasa. Maaari na po kayo umupo. Mula po sa talatang ito ay nais ko pong bigyan ng paksa ang mensahe ng Panginoon, rebuilding the wall. Yung muling pagtatayo ng muog o muling itatayo yung pader. Noong si Nehemiah po ay dumating sa Jerusalem, nadatnan niya at nakita niya yung mga sira-sirang mga pader, yung mga gumuhong mga pader ng Jerusalem at yung mga gates ng mga muog ay wasak na wasak. At nakita niya dito na nakita niya yung sitwasyon, kaya nagkaroon ng bigatin sa kanyang puso na muling itayo yung muog o muling itayo yung pader. Kasi nakita ni Nehemiah yung kalagayan ng Israel ng pagkawasak ng pader. Ang ibig sabihin is, it is vulnerability. O yung nagkaroon ng danger. Mayroong danger sa kanila. Kaya ang gusto ni Nehemiah ay muli niyang itayo yung muog na yan at hindi lamang siya ang mag-isa, kundi ang buong Israelita. Kaya hinikayat niya ang mga Israelita at ipinakita niya yung kanilang kalagayan at maging yung sinabi ng hari kay Nehemiah, yung pagpapahintulot ng hari na itayo nila, muli nilang itayo yung pader. Kaya sinabi niya ito sa mga Israelita at ang sinabi ng mga Israelita, tara, ating muling itayo yung pader. Bakit napakahalaga po yung wall? Ang wall ay may tatlo pong purpose. Unang-una, protection. Ang ibig sabihin, it keeps danger out. Kaya pag may pader, kaya yung mga iba na may mga lupa, may mga bahay, yung iba ay naglalagay ng mga pader, naglalagay ng mga bakod sa kanilang mga solar, sa kanilang mga lute, sapagkat ito po ay proteksyon upang hindi makapasok yung mga hindi tagaroon, hindi basta-basta nakakapasok as long as na nakasara ang pintuan, as long as na matibay yung pagkakagawa ng pader. Pangalawa na purpose ng pader ng muog ng Jericho ay separation. It establishes the boundaries. Ang ibig sabihin ay nagkakaroon ng boundary para malaman kung saan yung hangganan ng pag-aari ng isang tao. Malaman yung pag-aari ng isang mamamayan. Kaya nilalagyan ng pader. Pangatlo na purpose ng pader, identity. It defines what belongs to the city. Kaya malalaman kung ito ay yung pagkakakilanlan kung sino yung mga taga doon sa Jerusalem at kung sino yung mga tagalabas. So yun yung nakita ni Nehemiah na napakahalaga. Kaya nais niya na itayong muli yung pader na nawasak. Bakit nawasak yung pader? Matatandaan po natin yun po yung nagkaroon ng battle ang mga Israelita noon sa pangunguna ni Joshua
na bagamat hindi man sila gumamit ng pampasabog, ang kanila lamang pong ginamit ay ang mga trompeta. Sila po'y nag-awitan, sumigaw sa Panginoon, at doon nawasak yung pader at nagapi nila yung mga kaaway. Kaya na mula noon, hindi na po muling naitayo pa yung pader na yan. Hanggang sa dumating yung panahon ni Nehemiah at nakita niya yung kalunos-lunos na kalagayan ng mga Israelita, kaya nagkaroon siya ng bigatin na muling itayo yung pader na yon. So sa panahon po natin ngayon, maraming mga mananampalataya have broken spiritual walls. And God is calling us to identify them and rebuild them for His glory. Sa panahon po natin ngayon, marami din pong mga mananampalataya, marami din pong mga Kristiyano ang wasak ang kanilang espiritual na pader. At ang Panginoon ay tinatawagan niya tayo para makita po natin, ma-identify po natin kung ano yung mga dapat nating i-rebuild sa ating mga buhay para sa kalwalhatian ng Panginoon. What walls must we rebuild? Anong klaseng pader ang nais nating muling itayo? There are 4 walls that we must rebuild. There are 4 spiritual walls that we are going to rebuild. Number 1, the wall of prayer. Yung pader ng pananampalataya. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Manalangin ng walang patid. Marahil sa buhay po natin, mga kapatid, wasak yung spiritual wall natin, wasak yung wall of prayer po natin, na kailangan nating i-rebuild, na dati ikaw ay mapanalanginin, dati ikaw ay madasalin, dati ikaw ay laging nakikipag-usap sa Panginoon, dati ikaw ay may prayer time, dati meron kang oras ng devotion, dati meron kang oras ng pakikipag-usap, pakikipag-niig sa Panginoon. But dumating yung time because of our busyness, pagod na tayo. Pagdating sa ating matahanan, pagod na tayo, kaya nawawasak yung wall of prayer natin dahil sa business natin. But God called us today na dapat po natin muling itayo yung wall of prayer natin. Ano ba yung signs na nawawasak yung wall of prayer po natin? Ito yung signs na nawawasak na ang prayer life natin, ang wall of prayer natin. At kapag nakita po natin itong mga signs na ito, dito natin makikita na kailangan nating muling itayo. Prayer becomes occasional rather than daily. Ito yung signs, ito yung palatandaan na nawawasak na yung pader ng ating pananalangin. Na yung pananalangin ay naging occasional na lamang. Hindi na araw-araw. Nawawalan na tayo ng gana na makipag-usap, manalangin sa Panginoon. Pangalawa, we depend more on ourselves than God. Mas lalo tayong nagdidepende sa ating kakayahan, sa ating kalakasan kaysa sa Panginoon. Saka na lang natin maisip ang Panginoon kapag tayo po ay nag-feel doon sa ginawa po natin. Kamakailan lamang nagkaroon ng matinding lindol na dumapo sa South Central Mindanao. Marami hong mga naapektuhan, marami hong mga simbahan ang nawasak. Lalong-lalo na sa parte ng Surigao, lalong-lalo na sa parte ng General Santos City. Ang dami hong naapektuhan at ang dami hong tumawag, ang dami hong nakaalala sa Panginoon, ang dami hong nananalangin. Makikita ho natin sa Facebook, let us pray for Mindanao, pray for Mindanao. Ang daming naghikayat ng ipanalangin ang Mindanao. Kapatid, huwag na nating hintayin na makaranas pa tayo ng mga dilubyo
ng mga sirkumstansya sa ating mabuhay bago tayo manalangin, bago natin maalala na manalangin sa ating Panginoon. Pangatlong palatandaan na nawawasak ang ating wall of prayer, spiritual power diminishes. Nawawalan yung authority mo. Nawawalan yung spiritual power po natin na mula po sa ating Panginoon. Dahil yung ating pananalangin, ito po yung nagkukunikta sa ating Panginoon para ang mananampalataya, ang isang taong nananalangin ay magkaroon ng spiritual power. Nawawala po yun. Kaya kung nakikita po natin itong mga palatandaan ito na nawawala po sa atin, that's the sign na kailangan po nating i-rebuild yung ating wall of prayer. But ang tanong, how to rebuild our wall of prayer? Number 1, set aside daily prayer time. Maglaan ka ng oras, maglaan ka ng minuto, maglaan ka ng panahon ng pakikipag-usap mo sa Panginoon araw-araw. Hindi lamang occasional, hindi lamang tuwing may problema ka, saka ka magkakaroon ng oras na manalangin sa Panginoon. But daily, every day in our lives, maglaan tayo ng minuto, maglaan tayo ng oras, maglaan tayo ng panahon para manalangin o kausapin ang ating Panginoon. Pangalawa, develop a habit of talking with God throughout the day. Na kailangan nating sanayin yung kaugalian na lagi nating kinakausap ang ating Panginoon. Na kahit saan man tayo magpunta, sanayin po natin na lagi nating kinakausap ang Panginoon. Na kapag ikaw ay nasa biyahe, Panginoon, samahan mo ako sa biyaheng ito. Na kahit nagmamaniho ka, not necessarily na nagmamaniho ka, kakausapin mo ang Panginoon, pipikit ka, no? Kahit nakadilat ang iyong mga mata, basta masanay natin yung kaugalian na laging kinakausap ang Panginoon. Maliban doon sa oras, maliban doon sa panahon na inilaan mo na pakikipag-usap sa Panginoon, sanayin din po natin na laging kinakausap ang Panginoon sa buong araw ng ating buhay. And then, pangatlo, how to rebuild. Join others in corporate prayer. Makisama ka sa pananalangin. Sa mga ibang grupo, sa mga ibang churches na may mga sariling building, nagkakaroon sila ng prayer meeting. At ito po, kahit saang simbahan, kapag mayroong prayer meeting, kakaunti lamang po yung dumadalo. Ito yung nakakaligtaan na gawin ng isang mananampalataya. Kaya, this time, we must rebuild the wall of prayer. Pangalawang spiritual wall na dapat nating ibagong muli, the wall of God's Word. Yung pader ng salita ng Panginoon. Sa Psalm 119 verse 105, ang sabi po dito, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kailangang itayo natin, sanayin natin yung pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. In every day in our lives, kahit isang versikulo lang, kahit isang chapter lang, hindi pa natin maubos yung 5 minuto para basahin yung isang chapter ng salita ng Panginoon. Sanayin po natin na laging nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Minsan kasi nakakaligtaan natin. Bawat araw, bago ka bumangon sa higaan, isang chapter lang, isang versikulo lang, magbuklat ka lang sa Biblia, diba? Sa Book of Matthew. Book of Matthew, babasahin mo, chapter 1. Ilang versikulo lamang yun, hindi mo maubos ang 5 minuto yun na babasahin. Pagkatapos nun, labas ka na. Pagkatapos nun, gawin mo na yung mga dapat mong gawin. Bago ka matulog ng gabi, maglaan ka ng another 5 minutes. Basahin mo ulit chapter 2.
Araw-araw yun, bago ka matulog, bago ka bumangon. Hanggang sa mabasa mo, hanggang sa ma-in love ka na sa salita ng ating Panginoon. Na dati, nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon. Pero dumating yung time, because of our business, huwag nating hayaan na yung mga business natin sa ating mga trabaho, business natin sa ating mga negosyo, business natin sa lahat ng bagay, makaligtaan natin yung oras na pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. At dahil kulang na tayo sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, nagkakaroon tayo ng spiritual confusion. Kaya dapat lamang, mga kapatid, na sa umagang ito, muli nating itayo yung pagbabasa natin ng salita ng Panginoon. So we must read God's Word consistently. Yung salitang consistently, tuloy-tuloy na pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang sabi ni Psalmist David, ang salita mo, Diyos, ang nagiging tanglaw sa aking landas at ilaw sa aking daraanan. Ang ibig sabihin, ang salita ng Panginoon ang nagbibigay liwanag sa ating kaisipan. Ang salita ng Panginoon ang nagbibigay sa atin ng gabay sa araw-araw nating pamumuhay, nagbibigay gabay para mas lalo tayong lumago spiritually, nagbibigay ng gabay para ikaw at ako ay magtagumpay sa buhay na ito. Ang salita ng Panginoon ay napakahalaga sa ating mabuhay sapagkat ito ang pagkain ng ating kaluluwa. Kung tayo po ay 3 beses kumakain sa loob ng isang araw, minsan may merienda pa sa umaga, may merienda pa sa hapon, at minsan may merienda pa sa gabi, napapakain natin, nabubusog natin ang ating pisikal na kalagayan. Kumusta po ang ating kaluluwa? Napapakain, nabubusog ba natin siya ng salita ng Panginoon? Ang sabi po ng Biblia ni Jesus sa Matthew chapter 4 verse 4, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth on the mouth of God. Dalawang pagkain ang kailangan ng isang tao. Pagkain pisikal at pagkain spiritual. Pagkain ng ating kaluluwa. Ano yon? It is the Word of God. At a strong spiritual life requires a strong foundation in God's Word. Yung matibay na pundasyon, matatag na pundasyon ng ating spiritual na kalagayan, kailangan matatag din ang pundasyon natin mula sa salita ng ating Panginoon. Simulan na po natin magbasa ng salita ng ating Panginoon. Hindi po mahirap. In every day, isang chapter lang, hindi mo maubos ang 5 minuto. Basahin mo isang chapter. Bago ka matulog, isang chapter ulit. Hanggang sa ma-familiarize ka sa salita ng Panginoon at hanggang sa may love ka sa salita ng Panginoon at hindi mo namamalayan yung nababasa mo na salita ng Panginoon, nagre-rema sa'yo, nararanasan mo at naisa sa pamuhay mo ang sinasabi ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Pangatlo, na wall, spiritual wall na dapat nating muling itayo. The wall of family worship and unity. Ang sabi po ng Joshua chapter 24 verse 15, as for me and my house, we will serve the Lord. We must have a prayer together as a family. Iilan na lamang ang isang pamilya na nagkakaroon ng panalangin. Iilan na lamang ang pamilya na nagkakaroon ng prayer devotion sa loob ng tahanan. But ito ang nais ng Panginoon na muli nating itayo, na muli nating gawin. Magkaroon tayo ng family prayer. May kasabihan po, a family that prays together stays together. Kapag ang isang pamilya
Sama-samang nananalangin sa Panginoon. Sama-sama yan. Kahit anumang sitwasyon ng buhay. We must read Scripture together. And we must prioritize God's presence in the home. Wala tayong ibang ipaprioridad sa loob ng ating mga tahanan, kundi yung presensya ng Panginoon. Si Moses, nung pinapaalis sila ng Panginoon at inuutosan silang lumipat ng isang lugar, ang sabi ni Moses sa Diyos, Lord, if your presence doesn't go with us, kung hindi mo man lang din kami sasamahan sa pupuntahan namin, huwag mo na kaming hayaang umalis pa sa lugar na ito. Sigurista si Moses. Nais ni Moses na bawat lakad nila, nais ni Moses na bawat hakbang nila, kasama niya ang presensya, kasama nila ang presensya ng Panginoon. Kaya tayo po bilang isang Kristiyano, sa loob ng ating pamilya, sa loob ng ating tahanan, kinakailangan tiyakin din po natin, kinakailangan siguraduhin din po natin, katulad ng ginawa ni Moses, na sinabi ni Moses, Lord, if your presence doesn't go with us, huwag mo nang hayaan umalis pa kami dito. Dahil napakahalaga po yung presensya ng Panginoon. Why? In the presence of God, there is peace. In the presence of God, there is love. In the presence of God, there is unity. In the presence of God, there is victory. Kaya napakahalaga po na matiyak po natin, masiguro po natin ng presensya ng Panginoon ay nasa loob ng ating mga tahanan. Nasa loob ng ating mga pamilya. Na sa bawat panalangin mo, Lord, pagpalain mo, i-bless mo, samahan mo ang aking pamilya. Kung magkakalayo kayo man at malayo yung distansya, not necessarily na magsama-sama kayo sa isang lugar. But we have the obligation na ipanalangin ang ating mga pamilya na malayo po sa atin. Yung protection, yung pag-iingat, yung gabay, yung blessing ni God para sa kanila. Napakahalaga po yun. Na ipanalangin ang ating mga pamilya. At higit na mahalaga, kung may pagkakataon sa isang tahanan, magkaroon ng family prayer, family devotion, family gatherings para sa Panginoon. Pang-apat at ang panghuli na spiritual wall na dapat po nating muling itayo. The wall of fellowship and church. Hebrews chapter 10 verses 24 to 25. Ang sabi po doon, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo ng pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, tayo po ay magpalakasan. Kinakailangan po na we must attend worship faithfully. Dumalo tayo lagi sa mga pagtitipon. Dumalo tayo sa mga fellowship na ginagawa. Dumalo tayo sa mga gawain ng Panginoon. Dahil doon mas lalo tayong napapalakas sa pamamagitan ng kanyang mga salita. We must serve God in ministry. Maglingkod tayo sa mga ministeryo. A church ay hindi lamang ministry ng iisang tao, but ministry nating lahat na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya, dapat tayo po ay maglingkod sa mga ministry na ibinigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo, we must encourage fellow believers.
Encourage po natin ang bawat mananampalataya. Kaya napakahalaga po na muli nating itayo yung spiritual wall, the wall of fellowship and church. Huwag nating kaliligtaan yung ating mga Sunday morning worship celebration. Dahil napakahalaga po. Yun po ang bilin, yun po ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Nehemiah rebuilt a physical wall, but God called us to rebuild a spiritual walls. Ang binangon ni Nehemiah ay literal na pader. Ang binangon ni Nehemiah ay literal na mga muog. But today, tinatawag tayo ng Panginoon para muling itayo yung mga spiritual walls sa ating mga buhay. The wall of prayer, the wall of God's Word, the wall of family worship and unity, and the wall of fellowship and church commitment. Kumusta po ang ating buhay? Which wall is broken in your life? Sa apat na binanggit ko, anong klase ng pader ang nawasak sa buhay mo? The wall of prayer, the wall of God's Word, the wall of family, fellowship, and unity, or the wall of fellowship and church? Which wall is weakest in my family? Sa ating mga pamilya, alin dito ang nawasak na dapat nating itayo? At kailan mo sisimulan na muling itayo ang mga pader na ito? Broken walls do not have to remain broken. We need to rebuild it for God's glory. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, thank you for your word. Panginoon, salamat dahil tinatawagan mo kami to rebuild our spiritual walls. Yes, O God, wasak ang aming wall of prayer. Wasak ang aming wall of God's Word. Wasak ang aming wall of family worship and unity. Wasak ang aming wall of fellowship and church commitment. Lord, through the power of your Holy Spirit, help us to rebuild these broken walls in our lives. And help us, Holy Spirit, give us courage to begin na muli naming itayo ang mga nawasak na pader nito sa aming mabuhay. Mahirap magsimula. But Lord, kapag nasimulan po namin, kapag nasimulan ng bawat isa sa amin to rebuild these spiritual walls sa aming mabuhay, Panginoon, maging habit na nawa namin ito. Maging lifestyle na nawa namin ang mga bagay na ito, Panginoon, for your glory. Salamat po ng marami. Salamat po ng dakila sa iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na napakadakila. Labis mo kaming minamahal, kaya lagi mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon. Sa umagang ito, dakilang Diyos, help us to respond sa iyong panawagan to rebuild our spiritual broken walls, O God. Hindi namin kaya sa aming sariling lakas. Hindi namin kaya sa aming sariling karunungan. But, Panginoon,
nagdidepend kami. Sa tulong, nagdidepend kami sa iyong kapangyarihan. We depend on your Holy Spirit to help us and to strengthen us para masimulan namin na muling maitayo ang mga spiritual walls na ito sa aming buhay, sa aming mga pamilya, sa church, kung saan kami bilog kanyuman. Salamat po ng marami. Salamat po. In Jesus Christ, mighty name we pray.